Pag-usapan pa natin ang mga isyong hinaharap ng palasyo kasama si Mobile Journal, Julie Baiza. Abay, Julie, ba't nauwi sa labahan o laundry ang politika? Okay, kumontra ang palasyo sa sinabi ni na VP Sara at Senator Amy Saad, no? Pero bakit daw papunta pa lamang sa puti? Paps, ang sabi ni Jose Castro, kumbaga parang paliwanag pa lang mula sa itim nga daw na sinasabi. No, ibig sabihin, may mga tinatrabaho pa, hindi pa nga daw totally maputi, kaya paputi pa lang yung sinasabi niya. So, probably may mga inaayos pa. May mga mancha pa ng kaunti, ganun ba? May mga mancha pa, meron pang mga, ang sabi nga namin sa Palace kanina, may tagulamin pa, yung mga itim-itim na maliliit na tuldok. So, yun yung sinasabi, kaya wala pa daw talaga sa puting-puti. Dati nang tinanggi ng palasyo ang away magkakapatid o magkapatid ni na Amy at PBBM. Itong adba na ito ay patunay na meron nang hidwaan ng dalawa. Paps, ilang beses nang natatanong yan, kasi hindi naman ito yung unang beses na, kumbaga, na-question na ng publiko yung relasyon ng magkapatid, lalo na noong umalis sa alyansa si Senadora Amy. Pero talagang tikom pa rin naman yung boses, yung Malacanang, wala silang sinabi tungkol sa relasyon ng magkapatid. Pero dito sa ang sinabi nila, hindi daw tinotolerate ng Pangulo yung ganitong uri ng negative na pangangampanya. Okay, Julie, tinabla ng palasyo na tumaas ang kriminalidad. Ang PNP may sagot na ba? Actually, kanina, kasama rin kasi sa briefing ang PNP. Kaya naitanong na rin namin dahil nasabi nga dyan na nagluluksa ang bansa dahil sa krimen. Ang sabi nila, maliwanag naman daw sa datos na bumababa yung crime statistics ng Pilipinas. Lalo na noong pumasok itong 2025 mula January hanggang April. And tuloy-tuloy pa rin naman daw yung ginagawang mga efforts ng PNP para labanan yung anumang uri ng krimen at all forms of lawlessness. And ang sinabi nga din, Pops, or inassure ng PNP sa publiko na ligtas daw. Ligtas ang mga street, ligtas ang mga kalye. At kung may mga krimen man, kaagad daw yan na aaksyonan ng ahensya. Julie, ano naman ang ginagawang paghahanda ngayon ng pamahalaan sa Holy Week Exodus? Siyempre, una, Pop, sa safety, yung PNP, sinabi nga nila na magde-deploy ng around 65,000 na police at saka force multiplier. So, kasama dyan yung mga barangay officials, mga kawani ng barangay at iba pang mga tumutulong. So, hindi lang yung safety ng mga turista o mga tourist spots yung kanilang sisiguraduhin, mag-iikot o roronda rin para dun sa mga naiwan naman sa bahay kasi hindi naman, Pops, lahat nagbabakasyon ngayong Holy Week. And aside from that, yung PCG din, yung Philippine Coast Guard, nagbabantay naman sa mga terminal, sa mga pantalan at nilalabanan naman nila or iniiwasan yung mga overloading ng mga pasahero. Julie, sobrang init ngayon. Anong paalala ng ating pamahalaan sa mga lalabas? Marami pa nga nagbi-beach Nakikita ko na yung mga retrato. Yun nga ang sabi, Pops, ng DOH din kanina, nakasama din sa briefing. Make sure daw na uminom muna ng tubig kung naiinitan, huminto, at meron din naman daw kasing mga DOH personnel at iba pang mga medical personnel na naka-deploy ngayon sa mga tourist destinations. So lumapit kung nangangailangan ng tulong at wag nga daw kakalimutan yung mga sunscreen, yung mga maliliit na bagay na ganyan. Kasi malaking tulong para sa ating kalusugan yan. At iyon, again, mag-hydrate yung tubig kasi nandyan yung banta ng heat stroke. Wala bang balak magpalamig ang First Family, Julie? Wala bang balak dumalaw ng Baguio? Usually, ginagawa nila yan, di ba? Thursday pa daw, Pops, kasi may meeting pa. Pero hindi natin alam kung saan kasi hindi naman ibinigay yung detalye. Okay, mahirap mag-suit ng itim pagka mainit ang panahon, Dapat may sasabihin ka. Preskong damit, preskong kulay. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.